kapag may update po, katulad ng GCash or any other e-wallet, make sure to update po yan. Kasi patches po yan doon sa mga maaaring bugs or potential error na pwedeng mangyari if ever mangyari yon. So, wag nyo pong kakalimutan na i-update ang inyong mga apps sa telepono dahil yan ay mayroong reason kung bakit sila nagkakaroon ng update. Ito yung naging mainit na balita kahapon, GCash. Kasi halos lahat ngayon ang transaction nasa GCash na, di ba? Magbayad sa grocery, sa ilaw, so anything, name it, pwede na nating idaan sa GCash. And GCash is isa sa talaga ngayong gamit ng mga tao through sa mga online digital wallet na ginagamit natin, di ba? And ito nga yung isang naging malaking issue kahapon. At ang nagpalala nito dahil celebrity si Pokwang na talagang napaiyak doon sa perang nawala sa kanya sa GCash niya. So, bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, or opinion, please leave it on our comment section. And malay nyo, may share pa kayo para sa topic ko na to at makatulong sa iba nating viewers. Alright, so issue lang po tayo, walang personalan. Kung naman po yung mga masasabi ko rito is pawang aking mga opinion na sa aking pagkakaalam ay tama. So, kung alam niyo pong may kailangan i-correct sa akin, I'm very much willing to listen to your suggestion. Okay? So, balikan nga po natin itong topic na to na kung saan is talagang napakalaking issue nito. Isa rin po ako sa halos talagang online ang mga transaction ko na ngayon. And so far, hindi naman ganun kalaki yung laman ng GCash ko, kaya hindi naman nabawasan. At intact pa rin naman. And although may dalawa akong GCash account, isa rin lang naman yon, magkahiwalay, wala rin namang nabawas. Ang problema kasi doon sa mga sinasabi nga ng GCash ngayon, isolated case na nangyari. Okay? So, ano po ba yung nangyari dito sa kay Pokwang na to? And based dito sa kwento na to, ang sabi dito, nagkaroon ng 30 times na withdrawal, unregistered transfer. 30 times biruin mo yon. At saka hindi rin lang iisang number. Nisin, including celebrity, aired their complaint of losing thousands of pesos in the GCash account due to unauthorized fund transfer on Saturday. In an Instagram post, comedian Pokwang said she lost 85,000 from her account from unauthorized. Ito pa yung mga sample niya dyan, ng mga unauthorized transfer. Bali lumalabas 2,000 ng 2,000 yung per transaction, ang alam ko kasi sa GCash, 50 ang minimum transaction mong pwedeng gawin in a day unless siguro mag-request ka or binago. 'Di ba? Kasi kahit na iba't ibang account 'yan, iba't ibang number, kung ikaw ay nakalimit lang sa default na binigay ng GCash, hanggang 50 withdrawal lang, but of course malaki pa rin yung 50, 'di ba? Pero hindi aabot ng 85. At least na-save mo pa yung 35k mo pa. Pero kung nagpa-adjust ka, maybe talagang lalaki ang mawi-withdraw. Di ba? So, paano ba nangyayari itong mga ganito? Okay? Most likely, nangyayari yan doon sa mga link na kiniklik natin. Okay? Nagpapakilalang GCash, di ba? Na almost hawig na hawig sa authentic GCash. Isa yan sa pwedeng magiging reason. Yung mga link na yan na pwedeng maging dormant yung virus na papasok sa computer and maybe sa telepono. Di ba? Kasi as far as I can understand or know, wala pa namang, I don't know correct me if I'm wrong, kung mayroon na bang mga teleponong na-hack.
yung account, yung mga FB account, mga ganon. Pero yung telepono mo talaga yung ma-hack para I don't know yet. Siguro kung yung GCash, okay, pwede. Diba? Pwedeng maka-apekto yun doon sa GCash mo kapag mayroon kang link na naklik at ang tatargetin is yung iyong mga digital wallet. So, ingat-ingat po sa pagkiklik. Then, mga OTP. Okay, one-time password na yan. Dapat po maging maingat tayo. Huwag po nating isinishare yan. Okay, yung MPIN. Dapat ikaw rin lang nakakaalam yan. Okay, on the case of Pokwang, most likely ito ay mga virus na nakalusot, okay, sa system ni GCash. Okay, kaya may mga unnecessary withdrawals na nangyari. Now, further explanation, what happened to the registered SIM? Ito na yung grievances ni Pokwang. Ano ang nangyari sa registered SIM policy ngayon? Nakakaiyak talaga. Sana naman GCash official, tulungan nyo ang mga kagaya kung naghahanap buhay ng patas at nagbibigay hanap buhay din. So kaya nga nako-question ngayon dito, ano yung actually I'm not sure if this is such SIM registration issue pa eh. Diba? Kasi ang naapektuhan na rito is yung sistema ng GCash. Diba? Yung SIM registration naman, registered mo lang yan under your name na ikaw may-ari for traceability purposes. Well, matitrace siguro kung sino yung, kung unregistered, katulad nung sinasabi niya, unregistered yung SIM card. Diba? So, mahihirap matrace. But, normally, itong mga ganito, wala na to sa SIM eh. Please correct me if I'm wrong kasi it has something to do with the application or the program of GCash itself. Okay? Ng GCash mismo, kung sino man yung namamahala ng system ng GCash. Kasi parang hindi mo na maituturing na nanduroon ng problema, lalo na't unregistered SIM card ito eh. Diba? Content creator Eric Salut replied to the post saying that he lost, siya naman, 45k from his digital wallet. A similar situation. Netizen threw angry jabs at GCash security as some shared their lost at least 100,000 in span of 3 minutes. Putang ina. Grabe, no? So, ang huhusay nung gumawa nito. Hindi sa pinipraise ko sila ha. Na talagang ito yung mga matatalino na hindi ginamit sa tamang paraan yung katalinuhan. Ang gusto is shortcut na pera. Diba? Kasi matatalino sila para maka-create sila ng bypass or something or code na pwedeng i-incorporate sa program ng GCash. Diba? Kasi para maisip mo yun, talagang it takes a smart person, di ba? Yung talagang may alam pagdating sa mga ganitong hacking system na to. Okay? They are good. The problem is they never use it in a way na beneficial to everyone. Ito, kinukuha nila yung pinaghirapan ng ibang tao. Kaya lang kasi, pero itong si Rose Gonzalez mukhang naibalik. Mukhang ito yung pinagmamalaki ng GCash ngayon na may naibalik naman. Okay, tingnan natin yung post na to. Kung saan, diba? So, latest update sa kanya, si Rose Gonzalez, I received an adjustment amounting to 44, then, okay, so, maigi sa kanya, naibalik, diba? All posts had same issue, repetitive unauthorized transfer of 2,000 from different unregistered GCash number. One netizen claimed that the e-wallet was hacked, warning user to transfer their funds to another bank account for safety. Okay? Actually, may sagot dito yung GCash. So, ang one way lang talaga na magagawa natin na mga mayroong GCash, and most of us mayroon talaga, di ba? Is make sure na ikaw lang ang may alam ng password mo, ikaw lang ang may alam ng OTP mo, at hindi mo sinishare, and you're not
clicking any link, okay, na alam nyo nakaduda-duda, at wag basta-basta. Kahit na yan pa ay galing talaga sa official GCash, try to make an effort to double check everything, kasi perang pinaghirapan natin yan, di ba? Talagang manglulumo ka. 1,000 lang na mawalan ka, ang hirap na, what more pa, di ba? Yung ilan libo. So dapat talaga yung mga mayroong e-wallet, hindi lang GCash, may PayMaya pa yan, di ba? May marami pa tayong mga e-wallet ngayon na nauuso. So as much as possible, add additional security. Kasi may mga ino-offer naman yan, mga 2-time verifications, di ba? So make sure na kung ano man yung i-offer ng lahat ng e-wallet na a-applyan ninyo, ay kinukuha nyo yung talagang maximum security na ibibigay, and your password make it, di ba, medyo complicated na matatandaan nyo rin naman, kinomplicate nyo nga kayo mismo, hindi nyo naintindihan dahil sobrang complicate. So wag naman na complicated na alam nyo at kaya nyong tandaan, okay? Gamit ng mga special characters, wag yung mga series of numbers na paulit-ulit. So baguhin nyo na, dahil talagang habang tumatagal, habang nag-i-improve yung mga company katulad ng GCash sa bantay sa security nila, yung mga taong nagte-take advantage, nag-a-advance din yan. Kaya tayo na mga end user, make sure na alam natin kung paano natin poprotektahan yung ating mga pinaghirapang pera. Okay? So, ito naman yung naging statement ng GCash. I think so. Okay, so yan. This incident was isolated. Few users. Okay? Few user, and we assure our customer that their account are safe. The e-wallet management said. It added that wallet adjustment are already ongoing for affected account. As of Saturday afternoon, keyword GCash trended on social media with more than 30,000 posts. So ito yung naging official statement nila. Okay, this is from GCash. Okay, GCash addresses system reconciliation, reassure customer account are safe. A few GCash users were affected due to errors in an ongoing system reconciliation process. This incident was isolated to a few users, and we assure our customer that their account are safe. We have identified and reach out to affected account. Wallet adjustment are ongoing. So, di ba, at least ang GCash nag-take action kagad. And sinasabi ng system reconciliation, di ba? So, it means sa GCash talaga may nagkaroon ng problema yung program, maybe I can say it as sa program nila, system reconciliation. So, yun po ang gusto ko lang i-share sa video na to, na kung saan, di ba, marami talagang apektuhan. Although kahit sabihin natin ilan lang yan, isolated case lang yan, kasi isa ako doon sa hindi kahit papano siniwerteng hindi nadali yung kapiranggot na meron ako sa GCash ko. At least, di ba, inaksyon ng kagad ng GCash, and it's sa kanila nga may problema, di ba? So yung mga SIM card, I don't think na meron yun doon, lalo't unregistered naman sila. So even though it's unregistered, magre-reflect pa rin yung sa system ng GCash kung saan napunta yung pera. Diba, nakikita naman natin yan sa every transaction kung saan napupunta yung pera. So maybe ang GCash na maghahabol sa mga taong yon na nag-take advantage. Hindi naman. So kung isa ka doon sa nabigyan o napasukan ng mga extra money, wag mong isipin na safe ka, ha. Traceable po yan. Lagi po tayong tatandaan na lahat ng online transaction ay mayroong traceability para malaman kung saan nagsimula at kung kanino napunta. Okay, so I hope na isa kayo sa hindi nagkaroon ng problema sa GCash ninyo. At kung nagkaroon po kayo, make sure na magdagdag ng added security, or kung ano man po yung security na sinasabi ng kahit na anong e-wallet, make sure po na nagagawa nyo.
At kapag may update po, katulad ng GCash or any other e-wallet, make sure to update po yan. Kasi patches po yan doon sa mga maaaring bugs or potential error na pwedeng mangyari if ever mangyari yon. So, wag nyo pong kakalimutan na i-update ang inyong mga apps sa telepono dahil yan ay mayroong reason kung bakit sila nagkakaroon ng update. So, yun lang po at maraming salamat. Usual lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang. See you on my next video.